Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 27, talata 1 hanggang 8. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hayaan mong iba ang sayo'y pumuri, at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagsisilos ay may ibayong lupil. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninira kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tanggi, ngunit sa pukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumayas sa kanyang tahanan tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. Yun lang po, salamat po rin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 27, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Ang langis at pabango'y pampasigla ng pakiramdam, ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masihan at sa gayoy di ako mapahiya sa nangungutyaman. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating amang lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Kawikaan, chapter 27, verses 13 to 19. Tiyakin mong makakuha ng garantiya sa sino mang nangako managot sa utang na hindi mo kilala, upang matiyak kung babayaran ka kapag may bumati ng pasigaw sa umaga. Kahit na ito'y isang pagpapala, ituturing itong sumpa. Ang asawang bungangera ay parang tumutulong bubungan sa panahon ng tag-ulan. Hindi siya mapatigil tulad ng hanging hindi mapigilan o kaya ng langis na hindi mahawakan. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Kapag inalagaan mo ang puno ng igos, makakakain ka ng bunga nito. Ganoon din kapag pinagmalasakitan mo ang iyong amo, ikaw naman ay kanyang pararangalan. Kung paanong ang mukha ng tao ay naaninaw sa tubig, ang pagkatao naman ay makikita sa iyong puso. Amen. God bless po. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 27, verses 20 to 23. Ang nasa ng tao ay walang katapusan, tulad ng libingan, laging naghihintay. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alagaang mabuti ang iyong kawan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay nasa Proverbs chapter 27, verse 24 to 27. Sabi po dito, sapagkat ang kayamanan ay hindi nanatili magpakailanman, ni ang korona man ay hindi sa lahat ng salinlahi. Kapag naani na ang damo at lumitaw ang bagong pananim, at natipon na ang mga damo sa kamugdukan, magkakaroon ka ng mga kordero para sa iyong pananamit at ang mga kambing para sa halaga ng isang bukid. At magkakaroon ka ng sapat na gatas ng kambing para sa iyong pagkain at pagkain para sa iyong sambahayan at ikabubuhay ng iyong mga aligang babae. So dito, tinuturo po sa talata na ito na ating binasa, no?
yung kahalagahan ng pagiging masipag, yung kahalagahan po ng pagiging maingat, at ang kahalagahan ng mabuting katiwala. Sapagkat alam po natin na yung kayamanan at posisyon ay hindi po siya permanente. Maaari pong mawala mga ito, ngunit yung tao pong masipag, no, na nag-aalaga sa kanyang mga alariyan at patuloy na nagtatrabaho, ay magkakaroon po ito ng sapat para sa kanyang pamilya. Kaya wag po tayong umasa, no, sa kayamanan na meron tayo ngayon. Kaya tayo po ay sa kabila ng binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na araw sa ating mga buhay, ay magpatuloy pa rin po tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, sapagkat siya pa rin po yung pinagmumulan ng lahat. At lagi po natin tatandaan, ang pagpapala ay binibigyan ng Diyos, ngunit yung katapatan at kasipagan ay ating pong pananagutan. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.